Annyeonghaseyo mga kababayan ko, kamusta po ang lahat? Once again, ako po si EJ, isang factory worker po rito sa bansang South Korea. At for today's video po, tara samahan niyo ako. Wala akong ibang maisip na content ngayon Kaya ito, drive lang ako, ikot-ikot lang. So naway okay po kayong lahat dyan. Pagpasensyaan nyo na po ang content ko sa sandaling ito kasi wala po akong ibang maisip na content talaga kundi mag-ikot-ikot na lang muna. Ayan, ito po yung lugar ko. Ito po ay sa Gyeonggi-do Province, Yangju City po ito, no? So ito po yung lugar ko. Dito sa lugar na ito, tayo po ay 11 years na sa taong ito. For exact month is June. So 11 years na tayo, mantakin nyo yun. Katagal ko na sa lugar na ito, no? Simula nang dumating pa ako rito sa bansang South Korea ay dito na po talaga ako. Kumbaga wala po akong kumpanya na pinapasokang iba, kundi isang kumpanya lang po. So guys, naway mag-enjoy kayo rito. Iikot ko lang kayo rito sa lugar namin, sa area namin. Kung ngayon ka lang nakapanood dito or ngayon ka lang napadpad rito sa channel natin, please don't forget to like and subscribe mga kababayan ko. Nang sa ganun ay ganahan tayong gumawa ng mga content na pwedeng magbigay inspirasyon sa ating mga kababayan din po na naisa makapagtrabaho rito sa bansang South Korea. Maraming salamat po. Enjoy! Mga kababayan ko, itong lugar ko po, kapag pupunta po kami ng Seoul, kapag hindi po magdadala ng service ay ano po, gagawin po namin, sasakay po ng bus mula sa Caribe, and then papunta po ng Yangju Station. Doon po kami sasakay ng subway. So from Yangju, sasakay kami ng subway, yun papunta na po siya ng Seoul. So dito naman po kasi sa Korea ay ano lang, hindi po mahirap ang transportasyon rito. Kaganda rito sa South Korea, ang kanilang mga transportasyon rito ay pag-aari talaga ng gobyerno, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na mga private, no? So dito po hindi po nag-uunahan yung mga bus. Walang disgrasya kasi lahat po pag-aari ng gobyerno. So yun po yung kagandahan. Ang hindi lamang po pag-aari ng gobyerno rito ay yung mga taxi. Yung mga taxi rito ay private. Pero yung mga bus, yan, lahat po yan pag-ari po ng gobyerno ng Korea. At saka sa ngayon po, kagandaan rito, kanilang mga bus rito ay ano na po siya, electric na po. So ganun po kasosyal ang South Korea, no? At alam nyo ba mga kababayan ko, dito po sa bansang South Korea ay hindi po uso ang traffic enforcer. So tama po yon, narinig nyo, dito po wala pong traffic enforcer. Alam nyo po kung anong meron? CCTV po. So ang government ng Korea ay talagang nag-invest po sila sa CCTV. So dito po no contact apprehension po. Kung kapag ikaw po ay may violation, just in case sa mga daan, like for example, tumakbo ka ng sobra sa tinakda, ay kusa pong dadating sa address mo yung babayar mo, yung bill mo kumbaga.
So wala pong mag-aano sa'yo rito, na wala pong haharang sa'yo na ikaw overspeeding ka, wala. Hindi po uso ganyan rito. Dito ay ano lang po, CCTV. Talagang nag-invest lamang po ang gobyerno ng Korea sa mga malalaking mga CCTV na inilagay sa kanilang mga kalsada, no. So ganun po ka high tech ang bansang ito. So makikita mo talaga rito yung ano talaga nila, no, yung yaman ng bansang ito. So ang kanilang mga daan ay maayos po talaga. Kahit sa gabi maliwanag. And also wala kang makikita na mga bus rito na hihinto kung saan-saan. So ito po ang isa sa mga kagandahan rin dito, ano. Kapag ikaw ay sasakay ng bus, talagang pupunta ka po sa ano, sa bus stop. Hindi ka po pwedeng pumara kahit saan. So sa atin kasi kahit saan natin gustong sumakay, pwede po 'yun, pero dito po hindi po pwede. Kung saan yung bus stop, punta ka doon ka magantay. Doon ka bumaba, doon ka sasakay. So ganun po rito sa South Korea, napakaganda po, organized po talaga rito. Hindi kagaya dyan sa atin na napakagulo, gawa ng ano, napakaraming private individual ang nagmamayari ng mga sasakyan, ng mga bus, hindi gobyerno yung may-ari. So yun po isa sa mga advantage kapag gobyerno yung may-ari, kasi nakokontrol nila yung ano, yung sa pricing, and at the same time yung ano, yung disgrasya talaga, kasi walang nag-uunahan eh. So ang panalangin ko, ang dream ko din na sana dumating yung panahon, dumating yung time na ang Pilipinas ay magaya din sa South Korea. Nang sa ganun ay yung lahat ng mga tao rito ay uuwi na sa Pilipinas. Kasi ang hirap po ng mawalay talaga sa pamilya. Ako, since matagal na ako rito, ngayon ko talaga naramdaman na ano, nalulungkot kasi malayo sa pamilya. Pero alam nyo ba, nung bago lang ako rito, sabi ko, magtagal talaga ako doon, kalimutan ko muna ang Pilipinas. Pero dumating yung mga panahon talaga na grabe. Minsan umiiyak tayo rito dahil sa kalungkutan. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Ang ano na lang natin na dumating yung araw na makasama ko rito yung pamilya ko. Since bago na yung visa natin, pwede na ma-invite yung pamilya. Yun po yung inaasikaso natin sa ngayon. Inaano natin yung mga requirements para ma-process natin, at kapag may chance na at kaya na ng budget, ay papuntahin ko na rito yung aking mag-ina, nang sa ganun ay makasama ko naman sila. So di ba, napakasarap ng mga sandaling yun siguro. Alam nyo po, ang purpose ko talaga rito kaya tayo ay nag-upload ng mga videos para talaga makapag-inspire lang sa ating mga kababayan na gustong magtrabaho rito, kasi ramdam ko talaga yung yung hirap sa Pilipinas. So dati-rati kasi ay pangarap ko lang din talagang makarating at makapagtrabaho rito, pero dahil sa ating panalangin, dininig ng Diyos, at ayun, tayo rito ay matagal na. So ganun lang yun mga kababayan ko. Kung may gusto ka talagang marating sa buhay mo, kailangan mo talaga magdasal, magsakripisyo para marating at maabot mo ito. Wala talagang walang shortcut sa sa success eh. Kailangan mo talaga paghirapan. Walang swerte-swerte sa mundo. Kailangan mong manalangin, kailangan mo magsipag. Ganun dapat. Sa ngayon po, sa taong ito, 2024, kagaya po ng mga nauna kong vlogs, napakarami pong trabahong nag-aantay sa ating mga babaeng Pilipino, no? So lumaki po ang kuta ng mga factory workers ngayon sa taong ito, dahil last year po hindi po nila nakuha yung kuta, no? So kaya ngayon nadagdagan yung kuta. So kung gusto mo talagang makarating rito, kabayan, all you have to do ay mag-aaral ka talaga. Walang ibang paraan para makarating ka rito, kundi mag-aral ka ng Korean language, kasi yun lang po talaga ang paraan. So meron naman dito yung tinatawag na seasonal worker, pero yung mga yan kasi ay saglitan lang ang trabaho, 6 months lang. So kung gusto mo, pwede yan.
All you have to do is makipag-ugnayan sa gobyerno or sa munisipyo dyan sa inyo. Baka dyan sa inyo ay meron ng mga seasonal worker na pinapadala rito sa bansang South Korea. Pero kung gusto mong mahabang taon ang iyong itatagal rito sa bansang South Korea, mag-EPS worker ka. Kagaya ko, isa akong EPS worker, no? So dito po sa Korea ay wala pong agency, no? Government to government po ang transaction. Ang pinaka-agency po rito ay yung DMW, yung dating POAA. So ayun po. So wala pong babayaran na na placement fee. Mga processing fee lang po babayaran mo, and at the same time kailangan ipasa mo yung exam. May written exam, and of course meron ding yung skill test. So yun po talaga yung kailangan gawin. So pag nandito ka na naman, kabayan, sulit po lahat yan. Lahat ng pagod mo, lahat ng puyat mo sa pag-aaral, sulit na sulit yan. Kasi rito po sa Korea ay malaki po talagang sahod. Kagandahan rito, taon-taon lumalaki ang sahod. At hindi lang yon, napakarami pong benepisyo na yung matatanggap. Kahit wala kang ipon sa sahod mo, sa mga benefits mo, malaki na rin ang makukuha mo. So yun po kagandahan rito. Kaya galingan mo talaga ang pag-aaral, kabayan. Manalangin ka talaga ng husto. So ito po yung mga daan nila rito. So umikot lang ako. Ayan, kita nyo naman yung daan. Hindi kagaya sa atin na talaga. Ay, hindi naman sa sinisira natin yung Pilipinas. So sa Pilipinas kasi talaga hindi organized. Yun lang po masasabi ko. Kasi may compare natin yan eh. Tayo po 11 years na rito. Ay mako-compare po talaga natin yung bansa natin sa bansang ito. Sa bansang South Korea. So yeah, wala po tayong makikita mga traffic enforcer rito. Mga pulis na nagmamando ng traffic. Wala po. Lahat po ay CCTV na. So ganun kaganda. So sana ang Pilipinas ay maging katulad po ng South Korea. So sa inyo pong lahat na patuloy na sumusuporta sa channel ko, nais ko magpasalamat sa inyong lahat. Naway nag-enjoy po kayo sa pag-iikot natin dito sa lugar namin. So patuloy tayong mag-upload ng mga videos para magbigay inspirasyon sa inyong lahat po. So to God all be the glory. Sarang hey everyone. See you on my next vlog. Bye bye.